Bakit walang impormasyon ang AFP at PNP sa mga sinasabing threats? Galing lang sa matibag Bureau of Intelligence ang informasyon? Ex-Major MJ Chico. Okay, so AFP and PNP walang sinabi mga kadonatics na may banta sa Senado. Supposed to be sila talaga ang magdi-disclose ng mga ganyan. Bakit si Win Gatchalian? Bakit ang Senado? Hindi nga alam ni Senate President Senator Alan Peter Cayetano at kanyang grupo na may banta. Ay talaga, sila ata yung nagdesisyon mga kadonatics na eto na lang yung gawin nating script Nako mga kadonatics, invalidate ata yung quorum ni Loser Gatchalian at ng kanyang mga kasama noong June 3 mga kadonatics, kung saan pinalitan nila ang lahat ng mga liderato at itinilaga niya ang kanyang sarili as acting president. Naglabas na kasi ng statement itong Supreme Court today lang mga kadonatics kung saan invalidated yung quorum noong January 3 with Gatchalian's group. May nag-file kasi ng petition mga kadonatics where gusto nila, sa kampo pa rin nila. So, hindi ko alam kung sinong taong to, pero may pangalan naman, supporter nila. Sabi niya, nag-file siya ng petition sa Supreme Court stating na dapat i-validate na yung quorum with Gatchalian's group. At eto yun mga kadonatics. Okay, naglabas yung Supreme Court at panoorin natin yung video later, okay? Supreme Court, ibinasura ang petisyon na ideklarang valid ang 12 senador bilang quorum. Okay, so sinong Balisong Channel with almost 1 million followers mga kadonatics ang nag-post nito. Well anyway, may pahayag din yung Supreme Court. Okay? Eto, panoorin lang natin ang mabilisan. 1-minute video. Ayan. May nagmamadaling importanteng balita si Radyo Patrol, Bert Dizon. Tita Winnie, ibinasura ng Korte Suprema ng Supreme Court NBank ang petisyong inihain ng gurong si John Baritayam kaugnay ng usapin ng valid quorum sa Senado noong June 3. Matatandang hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang valid ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang pisikal na dumalo. Ayon sa Korte Suprema, pinapawalang bisa ang petisyon dahil sa kakulangan ng legal standing o sapat na batayan upang maghain ng kaso. Dagdag pa ng SC, nabigo si Tayam na patunayan na siya ay may direktang naapektuhan o nanganganib na maapektuhan ng mga aksyong kanyang kine-question. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kumpirmado, sigurado. O yan mga kadonatics ibinasura ng Supreme Court. So okay, mga kadonatics, very clear na ay talagang hindi tinanggap ng Supreme Court yung petisyon na yon ng isang guro. Ewan ko kung sino to, basta John Tanayam at yung pilido mga kadonatics. Kasi, okay, wag na muna tayong magsaya mga kadonatics. Ang petisyon na yon kasi ay isang guro na hindi naman siya konektado sa naganap sa Senado mga kadonatics. Kaya, ang sabi ng Supreme Court doon na hindi niya napatunayan na apektado siya sa naganap sa Senado. Hindi siya injured or wala man lang mga kadonatics. Okay, he is just a teacher from somewhere else, okay? Na parang gusto kong talagang ma-valid na yung quorum nila. So, mag-file ako ng kaso kahit walang kaugnayan siya sa naganap sa Senado. So, yun ang isa sa mga batayan ng Supreme Court mga kadonatics kung bakit na-invalidate yung petition ng pagiging quorum ng 12 that time. Pero, ito hindi tinanggap ng Supreme Court ang petition na yon ay isa tong hint mga kadonatics na wala sa saligang batas ang pagiging quorum nila Loser Gatchalian mga kadonatics. Very simple. Pwede naman tanggapin agad ng Supreme Court mga kadonatics yung petition na yun na okay, we declared valid yung quorum nung June 3. Pero hindi. So may reason sila na dapat yung taong na nag-file ay konektado sa Senado. At least mga kadonatics, trabahante siguro, ganyan. It's still a good news, okay? Still a good news na
alam natin, yung Supreme Court ay hindi basta-bastang magdesisyon mga kadonatics whether to validate or invalidate the quorum. One thing for sure mga kadonatics, illegal yung quorum nila. Okay? Illegal. See, look at that. Tapos, kung maka-act itong si Loser Gatchalian, akala mo talaga na Senate President na, no? Nagpapa-interview, may press conference, kahit ano-ano pa. Ay, talagang napaka-walang hiya, mga kadonatics. Sobrang walang hiya. Sabi pa nga sa report, itong si Loser Gatchalian ay isang Chino. Nako naman. Well, eto. Alright, na-interview siya na work from home na lang daw yung Senado. Alright? Kasi may banta sa seguridad ng mga mambabatas at ng mga empleyado sa Senado. Okay? At this is connected daw sa Brave 18 na Marines ayon sa NBI. Pero ang AFP, ang PNP, nagsalita na mga kadonatics na wala silang natanggap na anumang banta na magaganap sa Senado. Nako, paano yan? Ang AFP at ang PNP na nagsalita, ano yan? Mas paniniwalaan pa ba natin si Loser Gatchalian? Eto, basahin lang natin yung report mga kadonatics. Nako. Okay, ito yung sinabi ni Gatchalian. Alright? It's a possibility na armed group yung manggugulo. Alright? Okay. May pahayag yung PNP mga kadonatics. Wala kaming namomonitor na anumang security threat sa labas ng Senado. And si NCRPO Director Major General Anthony Alberin. Ang AFP naman ay nagsalita. Look at this. Bakit walang impormasyon ang AFP at PNP sa mga sinasabing threats? Galing lang sa Matibag Bureau of Intelligence ang informasyon? Ex-Major MJ Chico. Okay, so AFP and PNP walang sinabi mga kadonatics na may banta sa Senado. Supposed to be sila talaga ang magdi-disclose ng mga ganyan. Bakit si Win Gatchalian? Bakit ang Senado? Hindi nga alam ni Senate President Senator Alan Peter Cayetano at kanyang grupo na may banta. Ay talaga, sila ata yung nagdesisyon mga kadonatics na eto na lang yung gawin nating script nung last time, nung nakarang araw kung saan nakausap nila si Buntol Matibag na eto na lang gawin natin para hindi matuloy yung Thursday, okay? Kasi bukas at sa Friday mga kadonatics gusto nila work from home. Thursday, bukas kasi ang another Blue Ribbon hearing Kaya ganon sila. Look at this. Sobra, di ba? Okay, baka ito. Gawin na lang natin ito na may banta. Kahit wala, sabihin nyo lang na galing sa akin, Speaking of Matibag, sabihin mo Gatchalian na ito, sinabi ng NBI. Bistado kayo. Ni walang statement yung AFP at PNP patungkol sa threat na yan. Ni walang statement ang legit na Senate President patungkol sa threat na yan. So, sinong paniniwalaan natin mga kadonatics? Sino? Di ba? Ganyan sila katindi ngayon. News update. Security threat in Senate might be connected to Zaldico's alleged 18 ex-bodyguards. According to NBI, intel still under validation, Gatchalian says. Panoorin natin yung kabuang video ni Gatchalian mga kadonatics. Hindi tumaba, okay? Maiksi lang. Ito. Ongoing security threat. I know that you ordered work from home arrangements today and tomorrow, but I also received word na may mga staff daw po, yung mga senador ng kabilang kampo, na hindi raw po pinapapasok ngayon or nahihirapan pumasok. Is there any basis or any instruction along those lines? Well, as a general rule, I work from home ang Pastilan. ating ini-implement because of the security threat nga. Only on a... Wait lang mga kadonatics, nung minosyon ni Senator Marcoleta yung pwedeng bumoto at video conferencing, ayaw nila, sabi nila, ang rason talaga na, hindi na pandemic ngayon.
Bakit may video conferencing pa? Kung gusto nyong pumasok, pumasok kayo. Mag-work kayo. Ang sabi pa ni Tulfo, nakakahiya naman sa mga ordinaryong worker daw na pumapasok habang itong mga senador daw gustong video conferencing. Ngayon, look at this. Look at this. Sarap isampal sa kanilang mga mukha ang mga pinagsasabi nila mga kadunatics. Diba? Bumaliktad agad. Okay na pala yung work from home ngayon. Oh. Akala ko ba nakakahiya sa mga workers? Case-to-case Pagkaubok. basis lang inaalaw ng USAA. For example, yung finance and admin, no? Dahil yung sweldo natin, RG, is every week. Yes. Nalaman ko na every week ang sweldo, so they have to come in and process it every week. No? So tomorrow, mag-release na ng sweldo, so that's why they have to come in. So on a case-to-case basis, inaalaw ng USAA. So it doesn't discriminate between whether it's your staff ng allies ninyo. Wala tayong tinitignan kung majority, minority, or Yes, Senate employee. Ang importante naman dito ay merong coordination as well as valid grounds to come in. Okay, thank you very much po, Senator. Thank you, RG. Alright, so yun lang mga kadunatics. Sobrang maiksi lang, di ba? Well, di ba? Para sa kanila, case-to-case basis. May paraan pala mga kadunatics na pwedeng mag-work from home kahit hindi pandemic. Basta ito ay naaayon sa komunistang 11 na ito mga kadunatics. 12 na pala sila ngayon na mga senador. Okay. Nung nag-motion si Senator Marcoleta, sobrang galit talaga nila. Nag-walk out pa nga. Ay, nako, makilata na unta mo, makilata na. Okay? It's so sad na ang daming biktima mga kadunatics sa Lindol at yung recent na biktima ng ewan ko anong nangyari sa Ateneo, no mga kadunatics, alam nyo, grabe ka trending yung namatay na dalawang basketballista. You know, sometimes I wish na bakit hindi ito nangyari sa mga ulugok na senador na to at sa mga kawatang congressmen. Bakit yung mga taong na talagang alam mo mga kadunatics na naghihirap para mabuhay, hindi nagnanakaw, pastilan sa kanila pa nangyari. Sobrang nakakapanglumo. Well, anyway, let's keep on praying them mga kadunatics on them. Na I hope yung nanay at tatay ng basketballista na from Davao is it's very hard to say na they should be okay because nako, sobrang sakit yan mga kadunatics. Sobrang sakit yan. So I just pray na God would visit them in times of trouble. Maraming salamat and God bless you mga kadunatics. Ingat palaging ehersisyo mga kadunatics, very important. Like and subscribe. Bye-bye.